Sa video natin ito mga boss, pag-uusapan natin yung iba't ibang options ng extrude command para kung gagawa po tayo ng mga 3-dimensional drawing ay hindi po tayo mahirapan. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa extrude command. Ang first step mga boss na gagawin natin ay pumunta tayo dito sa 3D views. Pipick ko lang itong views and then punta tayo sa SW isometric or Southwest isometric and then isusum ko lang. Lalapit lang ako. Ang una kong gagawin ay gagawa ko ng mga objects, halimbawa ng rectangle, which is yan yung gagawin nating mga examples, no? Circle, and then polygon, number of sides, halimbawa 5 sides, and then ikakopy ko lang ito para meron tayong comparison, no, nung mga options. So, ang unang gagawin mga boss, itatype natin yung EXT o yung shortcut command ng extrude and then enter. Kung mapansin natin, meron siyang mode, no? Itong mode option na ito, kiklik lang natin, meron siyang solid at saka surface, no? So, itong solid ang default, no? So, click natin yung solid, select ito and then enter. Kung napansin nyo mga boss, etong solid, yung object nagiging solid, no? Samantalang click ko yung mode, yung surface ang gagamitin natin. Dito sa surface mga boss, hindi siya solid, no? Ayan yung dalawang options na makikita natin dito sa extrude command, no? Tingnan naman natin yung iba pang options dito sa extrude command. Just type EXT and then select object. And then, direction, path, taper, angle, expression. Yan yung iba pang options. Dito sa direction, mga boss, pwede nating i-click yung direction either up or down, no? So, click natin yung point and then yung second point. Ayun yung direction, no? So, pwede siyang pataas. Yan doon lang. And then, pwede rin siyang pababa, no? So, EXT. Select yung object, tapos sa direction, click, first point, second point, ayun yun, pababa naman siya, no? So, kung napansin nyo mga boss, hollow pa rin itong ginagawa natin kasi hindi natin na-solid kanina, no? So, nung nag-extrude kasi tayo kanina, mode, naka-surface pa rin tayo. So, kung gusto nating i-solid, click natin yung solid, no? Ngayon, every object na gusto nating i-extrude, magiging solid yan, no? Kaya, as much as possible, i-default nyo dun sa gusto nyong mode, no? Either solid or surface yan, no? Ngayon, dito mga boss, pwede nating i-type yung eksaktong distance, no? Under direction, gusto nating i-type yung height na gusto natin, either upward, positive yon or downward, negative, no? O, kung halimbawa upward siya, 2, then enter. So, ito yon. Magmula rito hanggang doon, 2 unit yon. Kaya kung unit natin is meter, 2 meters yon, na? Ayan yung direction. So, pwede rin ganito ang direction mga boss, ha? Halimbawa, meron akong line na susundan ng direction. I-move ko lang ito. Ito yung susundan niya, no? Ayan yung direction na gusto nating sundan, no, ng object na gagawin natin. EXT, then select yung object and then enter. Just click direction. First point ito, second point yun. Ito yung in-extrude natin which is direction option, no? Okay, punta tayo sa ibang option pa ng extrude, no? EXT and then select object. Meron tayong option na taper angle naman, no? Dito sa taper angle, pwede nating i-type yung angle natin, no? Halimbawa, gusto natin na 20 degrees. Then enter.
Ito yon, no? 20 degrees. Pero ang height niya halimbawa, 1 and then enter. So, ito yon, no? 20 degrees yung angle ng pagkakataper. Ang ibig sabihin yan mga boss, magmula rito hanggang dito, 20 degrees yan, no? Papasok. Ngayon, subukan naman natin i-try yung negative angle naman, no? Type EXT, select object, and then click taper angle. Type negative taper angle, negative 20 for example, no? And then enter. So, kung napansin nyo mga boss, etong pagkakataper niya, palabas naman, no? Which is yung angle niya is 20 degrees. Ayan yan. Kung yung positive angle is papasok, ito namang negative angle ay palabas. Ayun yan, no? Okay, i-try naman natin itong expression. Actually, itong expression na ito, ganito lang ito mga boss, no? Halimbawa, rectangle, extrude, select object, enter, tapos expression, para ring itinatype natin yung gusto nating height, no? Halimbawa, 3 meters, 3 and then enter. Ayun yan. So, magmula rito hanggang doon, ang height niya is 3 meters, no? So, kung pababa naman siya, negative 3 naman, no? Ayan yung expression. EXT, select, enter, expression, o halimbawa negative 3 naman, pababa naman yan, no? Ayun. Kumbaga sa ano ay pabaon yan, no? Kung ito is elevation 0, negative yon, yung positive ay upward, no? Yung negative is downward, no? Next option ng extrude, halimbawa, meron tayong circle dito. At gagawa tayo ng path, no? Next step is yung option na path ng extrude, no? So, just type 3D poly or yung 3D polyline, no? Click lang tayo rito. Itong 3D polyline mga boss, pwede siyang X, Y, and Z axis, no? Kung napansin nyo, pwede siyang X, Y, Z, no? Kasi 3D poly ito or 3D polyline, no? Pwede rin nating ilagay yung eksaktong sukat, no, ng 3D poly, no? Halimbawa, gusto natin na itong 3D poly, ang eksaktong sukat niya ay 2 meters. Magmula rito hanggang doon 2 meters, no? Pinagtatansya ko lang ito, pero pwede ito, no? Pwedeng direct distance method. Na-discuss naman natin yung mga direct distance method ng polyline at saka ng line, no? Ang susunod na i-discuss natin itong extrude, select object, and then enter. Ito namang path option, no? Click yung path, and then i-select natin ngayon itong path, no? Ayun yan. So, ibig sabihin, yung object natin ito, tatakbo yan doon sa path. Ayun, no? Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.